ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, seguridad sa 23rd World Economic Forum on East Asia, tiniyak ng PNP. May tinatawag tayong security package sa bawat hotels na kung saan sila titira. Nakalatag yung ating foot at saka mobile patrols. Janet Lim Napoles humirit na manatili sa ospital, internal bleeding, idinataing. Yung lawyers po, gumagawa na po ngayon ng urgent motion na kung pwede, kung hindi, magpapaalam kami sa court kasi yung hospital ng Makati mismo, natatakot na silang i-discharge sa police. Posibleng deployment ban sa Thailand, pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment. Forest fire naman sumiklab sa 5 ektaryang kagubatan sa paanan po ng Bulkang Mayon. Itang negosyo natin, National Irrigation Administration naglaan ng 2.3 billion pesos para sa 3 lalawigan sa Cordillera. Sa ibayong dagat naman mga kasama, mga na-recover na bangkay sa magkasunod na pambobomba sa Nigeria, umabot na sa 118. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, May 21. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino at tayo ay live sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, BYHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan at sa RMN Immediate TV Zamboanga. Live international via Ustream, search RMN Manila, live sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations. Kasama handa ng lahat para sa mahigpit na seguridad ng Philippine National Police. Kaugnay po ng 23rd World Economic Forum on East Asia, unang beses na gagawin sa bansa. Matatandaan Sabado pa lamang umaga, sinimula nang ipakalat ng mga pulis. At kasama rin ang mga kawani po ng PNP Highway Patrol Group at MMDA sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong at mga hotel na tutuluyan ng mga delegado. Sa interview ng RMN kay PNP spokesman Wilben Mayor, nasa 6,000 pulis ang ipinakalat sa mga lugar na pupuntahan ng mga bisita kasabay po ng bilang National Task Force on World Economic Forum. Tinak din niya na may mga naka-standby silang tauhan sa mga hotel na pansamantalang titirhan ng mga delegado at sa mga lalawigan na kanilang bibisitahin. May tinatawag tayong security package sa bawat hotels na kung saan sila titira. Dito ay nakalatag yung ating foot at saka mobile patrols. Meron tayong K9, meron tayong quick reaction teams, at meron tayong police assistance desk mismo doon sa hotel na yon. Kasama na rin yung mga organizers ng World Economic Forum para meron po silang pagtanungan. Kasabay nito, nanawagan ng pambansang pulisya sa publiko na makiisa sa pagpapatupad po ng seguridad at hinimok din ay ipakita sa mga dayuhang bisita mga mabubuti ugali ng mga Pilipino. Pakita natin na ang ating bansa at ang mga Pilipino ay hospitable. Kumbaga, mas pakita natin yung ating magagandang values sa panahon na to dahil nakatutok sa atin ang mundo. Samantala, isasa na ngayong araw ang kabuang bahagi po ng Ayala Avenue
Mula kanto yan ng Makati Avenue hanggang Paseo de Rojas mula alas 8 o alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tiniyag naman ng Malacanang na walang magaganap na power interruption sa Metro Manila sa pagsisimula ng World Economic Forum ngayong araw. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma, siniguro sa kanila ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente sa bansa. Sinabi pa ni Coloma na hindi lamang para sa mga delegado ng World Economic Forum nagtatrabaho ang DOE, kundi sa lahat o sa mga Pilipino sa pangkalahatan. Gayunman sinabi ni Coloma na patuloy na tinututukan ng DOE ang kabuang sitwasyon hinggil sa manipis na supply ng kuryente sa bansa. Breaking news. Meron pong balita, kapapasok lamang yung disqualification kay Governor E.R. Ejercito. Pinagtibay na ng Commission on Elections. Kasama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Pinabababa na nga sa pwesto ng Commission on Elections. Ito ang si Governor ng Lagunas na si E.R. Ejercito. Ayon kay Commission on Elections Chairman Brillantes, ang naging bayan dito ay yung pagiging pag-overspend nito ang si E.R. Ejercito sa kanyang kampanya nung nakaraang 2013 midterm elections. Base kasi dito sa Omnibus Election Code, kailangan lamang na gumastos lamang ng 4.5 million pesos na campaign ads. Ito ang mga tatakbo sa eleksyon. Pero ayon sa COMELEC lumampas, ito ang si E.R. Ejercito para sa kanyang pagpapalabas ng kanyang campaign ads. Base naman sa rule of succession, ang kanyang vice-gobernador ang hahalili sa kanyang pwesto. Kasama mo sa Luzon, Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Posible namang manatili pa sa ospital ng Makati si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles. Ayon kasi sa Legal Counsel ni Napoles na si Attorney Bruce Rivera, mayroon pang lumalabas na dugo sa ari nito. Ngayon hindi na ito dapat duguin dahil wala ng matris si Napoles. May na-discover silang mga dumulugo kasi si Mrs. Napoles ulit. Nako. Nag-bleeding po siya. Kaya po pinatawag po yung mga nurses at pinatignan. Fresh blood po yung lumalabas dun sa kanyang ari. Tinitignan po namin, baka kung okay lang, edi aalis na po kami. Pero yung lawyers po, gumagawa na po ngayon ng urgent motion na kung pwede, kung hindi, magpapaalam kami sa court. Kasi yung hospital ng Makati mismo, natatakot na silang i-discharge si Mrs. Napoles. Sa ngayon anya ay patuloy pang inoobserbahan sa OSMAG si Napoles dahil mahigpit ang kautusan ng mga doktor na huwag itong patatayuin. Sinabi pa ni Rivera na hindi rin dapat problemahin ng publiko kung sino ang magbabayad ng ospital o hospital bill ni Napoles dahil bayad naman ito. Actually, bayad naman yun eh. Yung nagkaroon na po ng issue yun dahil nag-ano siya ng PhilHealth niya na-fail yung PhilHealth niya kaya natagalan yung pagbayad. Dahil matagal din po yung pag-process. Kaya wala namang pong problema sa bill. At saka sabi naman din ng Hospital ng Makati na kahit hindi siya makapagbayad muna, pwede siyang i-discharge. Hindi po magiging issue yun kahit papano. Matatandang nakatagdasan ng ilipat si Napoles sa kulungan nito sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna sa Biyernes, Mayo 23 po yan. Ang palasyo makasama hands-off sa hirit ng kampo ni Napoles na manatili sa OSMAC. Kasama natin sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Hindi na nagbigay ng mahabang komento ang Palasyo ng Malacanang sa hirit ng kampo ni Janet Lim Napoles na manatili pa sa Ospital ng Makati dahil sa nararanasan umano itong internal bleeding. Napatid na sinabi ng abogado ni Napoles na si Attorney Bruce Rivera na may spotting si Napoles. Ito ay matapos magdesisyon naman ng Makati Regional Trial Court na ibalik na si Napoles sa Biyernes sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, hindi na sila makikisawsaw sa issue at hahayaan na lang nila ang korte na magdesisyon sa hirit ng kampo ng tinaguri ang Pork Barrel Queen. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, RMN. Radyo mo nationwide. Sa kaugnay na balita pa rin, Secretary de Lima hindi dapat tumulong sa pagbuo ng affidavit ni Napoles. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Pinapahinto na ni Senator Francis Chis Escudero si Justice Secretary Laila de Lima sa pagbibigay importansya kay Janet Lim Napoles lalo na sa pagtulong na mabuo ang affidavit nito. Katwiran ni Escudero, hindi tama na ang kalihim pa mismo ng Department of Justice ang tumutulong kay Napoles na siyang itinuturing ngayon na may pinakamalaking kasalanan bilang utak umano ng pork barrel scam. Dagdag pa ni Escudero, ang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi ito papayag maging state witness si Napoles ay isang pahiwatig na kay de Lima na tigilan na nito ang mistulang pag-aabogado kay Napoles. Giit ni Escudero,
eskudero hindi trabaho ng DOJ na umasal na parang abogado ni Napoles at wala ding lohika na iberipika pa ng DOJ ang affidavit ni Napoles at ang listahan nito dahil hindi naman ito maaaring padagdagan o pabawasan ng DOJ. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimet. Radyo mo nationwide. Samantala, sa iba pang balita natin, masamay tinanggi po ng PNP ang ulat na nakahanda ng detention cell na pagdadalhan naman sa 3 senador na sangkot sa Manumaling Pork Barrel Pan Scam. Ayon kay Wilben Mayor, spokesman to the Chief PNP, wala siyang binabanggit na pangalan na posibleng kulong sa bungalow type cell na matatagpuan dyan sa PNP Custodial Center. Gayunman, tiniyak po na opisyal na handa ng PNP i-accommodate ang sinumang personalidad na ihihimpil sa kanilang detention cell sa sandaling pag-utos ng korte. Paglilinaw pa ni Mayor, wala pang inilalabas na mandamiento de aresto ng regular na korte maging ang Sandigan Bayan para sa usapin kahit hindi dapat lagyan ng kulay ang pinapagawang detention facility. Pinag-aaralan naman ng Department of Labor and Employment ang pagpapatupad ng deployment ban sa Thailand matapos magdeklara ng martial law. Ang kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, kasabay ng pagtutok sa sitwasyon sa Thailand, inatasan ang Philippine Overseas Employment Administration na makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs para i-assess ang sitwasyon sa Thailand. Sa ngayon, pinaalalahanan ni Baldos sa mga Pinoy sa Thailand na maging vigilant at iwasan ang mga pampublikong lugar at kung maaari manatili lang sa kanilang mga bahay. Kahapon nang magdeklara ang militar ng Thailand ng martial law bunsod ng tumitinding political crisis sa bansa. Ang pamahalaan po ay pinaghahanda nga din ng evacuation plan busod ng kaguluhan na yan sa Thailand. Sama natin sa balita live, Conde Batak. RMN Report. Pinababantayang mabuti at pinaghahanda ni Akbayan Party List Representative Walden Bello ang gobyerno sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa Thailand na ngayon ay nasa ilalim ng martial law. Ayon kay Bello, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, sa ngayon ay wala pang pangangailangan para sa evacuation dahil bagamat umiiral doon ang batas militar, ay wala namang nangyayaring karahasan. Sinabi pa ng kongresista na hindi pa rin kailangan magpalabas ng travel ban dahil nananatiling kalmado at normal naman ang pamumuhay doon. Gayunpaman ay pinaghahanda rin ito ng evacuation plan ang gobyerno sakaling lumala naman ang sitwasyon. Kailangan lamang anyang alam ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Thailand at ng mga Pilipino doon ang gagawin kapag mayroon ng banta ng panganib. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, naabo naman ang halos 5 ektaryang kagubatan sa paanan ng Bulkan Mayon, partikular na sa barangay Bonga, Legazpi City, Albay matapos itong masunog bandang alas 8 kagabi. Naging pahirapan para sa mga bumbero na makapasok at maapula ang malaking sunog dahil halos walang madaanan po ang mga nagrespondeng otoridad maliban pa sa matraffic at madilim na lugar o matarik at madilim na lugar. Bandang alas 3 kaninang madaling araw nang kusang naapula ang apoy. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment na isinasagawa ng mga otoridad at lokal na pamahalaan at inaalam na rin kung mula sa bulkan o dahil sa pagkakaingin ang dahilan ng forest fire. Wala namang napaulat na casualty sa nasabing insidente dahil sa umiiral na 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng Bulkan Mayon. Ang GM po ng NAIA natin, o MIA, si General Angel Honrado, hindi pa tuloy nakaka-recover sa heart operation. Sama natin sa balita live, Joy Sadra. RMN Report. Hindi pa tuloy ang nakaka-recover si MIA, General Manager Jose Angel Honrado matapos ang kanyang heart operation. Sa kabila nito, sinabi ni MIA Assistant General Manager Vicente Guarzon na sa ngayon ay unti-unti nang nagtatrabaho si Honrado. Gayunman hindi pa anya maghapon na nakakapag-report sa trabaho si Honrado dahil kailangan pa nitong sumailalim sa therapy araw-araw. Sinabi na pa ni Guarzon na bagamat bumagsak ang katawan ni Honrado ay unti-unti na rin anya itong nakakapagsalita. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, sa RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Ilan po natin 2.3 billion pesos mga kasama ang National Irrigation Administration ng NIA para sa rice-producing provinces gaya ng Ifugao, Apayao at Kalinga. Ayon kay Regional Administrator John Socalo, ito para madagdagan daw ang irrigated farmlands sa malalawigan sa taong 2016. Tumas kasi ang average rice production ng Ifugao, Apayao at Kalinga na may pinagsamang output na umabot sa 500,000 metric tons ng bigas. Sabi pa ni Socalo, ito ay bilang pagsunod sa Food
Self-Sufficiency Program ng administrasyon. RMN News Abroad. Mga kasama, umaabot sa 118 ang na-recover na bangkay matapos ang magkasunod na pambobomba sa isang syudad sa Nigeria. Ayon kay National Emergency Management Agency Coordinator Mohammed Abdul Salam, maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi lalo't na patuloy ang search and retrieval operation. Naganap ang unang pagsabog sa isang mataong palengke habang ang pangalawa ay sumabog sa labas ng isang ospital sa lungsod ng Jos. Wala pang umaamin sa nasabing krimen pero ang pambobomba hinihinalang may kinalaman ng iba't ibang religious tribes sa lugar. Live mula sa RMN News Center, Makati City, dito sa Metro Manila, Philippines, sa pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Merkulis na tayo ng tanghali, mga kasama, May 21, 2014. At pwede niyong mapanood ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo sa serbisyo publiko, ako po si Buddy Oberas. At Rod Marcelino po. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:17. RMN